Hello mga mare! Welcome to my mini vlog! Magandang araw mga mare! Nung mga nakaraang video na i-share ko sa inyo na ang laki ng initim ko simula nung lumipat kami dito sa Batangas. Pero ngayon may mga nakakapansin na uli sa inyo na medyo pumupusyaw-pusyaw na daw ulit yung kulay ko. Medyo nahilig kasi talaga ako magtanim-tanim ng mga nakaraan. Palagi ako nabibilad sa arawan. Tapos ang tamad-tamad ko mag-skincare. Pero ngayon nagbabalik loob na uli tayo. At sa mga nagtatanong kung anong sabon daw ang ginagamit ko, same pa rin naman mga mare. Since andun pa lang kami sa Maynila hanggang ngayon, etong Beauty White Soap pa rin talaga ni YouGlow Babe ang ginagamit ko. Ang lakas kasi talaga niyan makaglow at makalighten ng skin. Kaya kung gusto niya rin i-try, ilalagay ko na lang din yung link sa comment section. Lalong nakaraan mga mare, naisipan kong i-DIY itong dito sa may bar counter namin. Dahil ayan, at nagkaroon nga ng crack dyan. At napapangitan talaga ako kapag nakikita ko. Pinag-isipan pa talaga namin mag-asawa maigi kung fluted panel ba yung ilalagay namin. Pero napag-desisyonan nga namin na ganitong PU stone wall panel na lang yung ilagay para maiba naman. Kaya napanood din kasi ako na gumawa ng ganito sa bar counter nila at sobrang nagustuhan ko talaga yung outcome nung pagkagawa nila. Kaya ganito na nga lang din yung ginawa namin. Bali sa Wilcon nga pala namin yan nabili. Kung di ako nagkakamali, nasa 1K yata mahigit yung presyo niya bawat isa. 3 piraso yung nabili namin. Tapos 60 by 120 na yung size niya bawat isa. Sa pagputol naman mga mare, gumamit lang tong kapatid ko ng cutter. And sa pandikit naman, gumamit lang kami ng sila. Yung mga nilalagyan niya lang ng pandikit is yung part na may guhit lang or yung mga part na may mga nakaumbok. Meron pa rin nga pala tong mga available na iba't ibang kulay, tsaka iba't ibang design. Yung ganitong color white yung pinili ko. Tapos yung ganyang design na para lang siyang rough na bato. Pwede rin nga pala mamili kung gusto niyo yung mas makapal pa yung pagkaumbok. Pero yung sa amin nga yung ganitong manipis na umbok lang yung pinili ko. Dahil etong bar counter nga namin is konti na lang yung space sa harap. Then pagkakadikit nga nitong kapatid ko mga mare is dinidin niya lang din ng bahagya. Then pinupok-pok-pok-pok para siguradong kapit na kapit talaga. Kasi ito namang mga dugsungan nilagyan niya lang din ng silan para hindi nga masyadong mahalata yung mga pinagdugtungan or yung guhit. Nung una mga mare, medyo nag-aalangan talaga ako na ituloy yung paglalagay nito. Pero so far naman, nung maikabit niya na lahat, maganda rin naman yung kinalabasan. Para kasi talaga siya kung totoong bato kong titingnan at hindi mo talaga akalain na PU stone wall panel lang siya. Then maglalagay lang din tayo ng ganitong LED strip light. Ito naman is na-order ko lang online. And then yung ganitong kulay white na ilaw din yung pinili ko. Tapos sa pagkakabit naman ito mga mare, gagamit lang ako ng ganitong hook na self-adhesive na para syempre hindi na tayo mahirapan pa sa pagkakabit. Kaya natin lang natin siya ng ganyan dito sa LED light. Then saka naman natin siya ididikit. Since medyo mahaba nga tong LED light na na-order ko mga mare, kaya pinag-iisipan namin dyan mag-asawa kung yung sa taas lang yung lalagyan namin ng LED light or lalagyan na rin ba namin pati yung sa gilid. Napag-desisyon na namin na lagyan na rin pati yung mga gilid-gilid. So ayan, ganyan yung naging itsura nung pagkakabit namin. Pwede pa rin tanggalin tong LED light just in case na mapundi na siya. Yung na-achieve kasi talaga namin dito mga mare is yung parang malamon effect or yung parang buwan siya kapag titingnan. Medyo nabitin nga lang ng konti itong LED strip light dito sa may bandang gilid pero carry lang dahil matatakpan din naman siya nitong halaman. Ito na nga ang final look mga mare. Grabe, sobrang nagustuhan ko talaga ang kinalabasan ng DIY namin at talaga namang na-achieve yung gusto kong ma-achieve. Ito nga pala ang dahilan mga mare kung bakit white color yung ginawa namin dyan sa may bar counter. Kapag dito ka kasi titingin, color brown na yung mesa, color brown na rin yung taas ng bar counter kaya baka ma-overwarm naman na yung kulay kapag ka brown pa rin yung ginawa namin dyan. At sa mga magtatanong kung hindi ba siya yung tipong madaling masira, well, para sa akin, matibay naman siya. Tinry ko nga puk-puk-puk-pukin, pero ayan, at hindi naman nasira. Kaya naman, from this to this. At hanggang dito na lang muna ulit ang aking pinaka-latest update. Thank you so much for watching mga Marikoy. Please like and share this video and follow for more daily vlogs. Bye-bye!